Hello po mga ma'am and sir. Ito na po ang unang yugto ng aking video serye na maglalahad ng aking kwento, ng aking mga pinagdaanan sa buhay tungo sa isang tagumpay. Ito po isang personal na paglalakbay, napakadaming dinaanan, napakadaming struggle sa aking buhay. At sana'y maging inspirasyon po din ito sa iba, lalo na sa mga kabataan. Bago po ang lahat, nais ko muna pong magpakilala. Ako po si Doy, panganay sa 4 na magkakapatid. At sa pagkakataong pong ito, tulad ng nasabi ko, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng aking kwento. Ngayong video, tututukan ko muna po ang 3 bagay na nagsilbing pundasyon ng lahat. Una, tahanan. Pangalawa, pamilya. At pangatlo, ang pag-aaral. Una po, sa tahanan. Alam ninyo, lumaki ko sa isang tahanang payak at simple. Walang mamahaling kagamitan, walang aircon sa bahay, walang sasakyan. Pero ang meron kami sa aming pamilya, sa aming tahanan, ay ang guidance ng aming mga magulang. Pagbibigayan namin magkakapatid, respeto at sakripisyo. Ang inay ko po ay isang mananahi. Araw-araw siyang nagtatahi. Halos hindi na nga po umaalis sa kanyang makina, sa harap ng makina kapag nasa trabaho. Sa bahay, ganun pa rin. Nananahi pa din. Minsan, tuloy-tuloy ang trabaho kahit gabi. Natatandaan ko ng mga panahon na yun. Sumasama ako sa aking tatay para lang sundin si inay sa kanyang workplace. Para lang po may pangtustos sa aming mga kakapatid. At ang tatay ko po naman po, tatay po namin, ay isang tricycle driver. Mainit man ang panahon, umulan at umaraw, tuloy pa rin siya sa pamamasada. Yung alam mong kahit pagod na, ngingiti lang yun pag uwi sa bahay para malis ang pagod. Hindi madali ang buhay, pero kahit simpleng tahanan lang meron kami, masasabi kong puno ito ng tagumpay. Dahil sa tahanang ito, una kong natutunan kung ano ang tunay na halaga ng sakripisyo. Sa pangalawa ay ang pamilya. Ang pamilya ko ang unang dahilan kung bakit ako lumalaban. Alam niyo, makapasok lang ako sa eskwela, pati magugulang ko, pumapasok din sila sa pautangan, yung 5-6. Kaya minsan, kapag napapagod ako sa pag-aaral, pinapaalala ko sa sarili ko ang mga nanay at tatay kong nagsasakripisyo. Kaya hindi ako pwedeng sumuko, lalo't bilang panganay. Sa isipan ko, kailangan kong maging ehemplo sa mga kapatid ko. Kailangan kong maging malakas at matatag para kahit paano, ganun din ang gawin nila. Kailangan kong mag-set ng benchmark ng panahon na yun. Kasi mahirap talaga eh. Kasi pagka ako gumibap, sigurado ganun din maramdaman ng kapatid ko. Kaya laban lang. Ang ganitong klaseng pamilya, mahirap man ang buhay, ay tagumpay na hindi matatampusan ng anumang yaman. Tunay po yun. Ang huling part po ay yung sa pag-aaral. Para sa iba, normal lang ang pag-aaral eh. Pero para sa aming magkakapatid, bawat araw sa eskwela ay laban. Alam nyo, malimit tuwing weekend, maglilinis ako ng bakuran ng iba para lang may mabaon. Tanghalian ko nun sa eskwela, kung natatandaan ko, banana queue, isang palamig, ayos na, para lang mapagkasya ang baon. At dahil doon, dito ako nagkaisip na pagtungtong ko sa tamang edad, pagtungtong ko sa kolehiyo, sa impluwensya na rin ng mga pinsan ko, naging working student ako at pumasok bilang isang service crew ng isang fast food chain. Alam nyo, hindi madali. Papasok sa eskwela sa umaga, tas sa hapon, sa gabi after ng eskwela, diretso sa trabaho hanggang madaling araw na yan.
tutulog lang ng ilang oras at papasok na uli. Dumating pa sa punto na pinatitigil na ako ng tatay ko sa ganitong gawain dahil baka daw mapabayaan ko ang pag-aaral ko. Subalit nanindigan ako at sinigurado ko sa kanya na babalansehin ko ang lahat at lalong di ko pababayaan ang aking pag-aaral. Kailangan kong gawin na hindi sundin ng ama ko, hindi dahil wala akong respeto sa kanya, pero dahil kailangan kong gawin kasi kailangan kong kumita ng pera para makatulong sa kanila at para din sa pag-aaral ko. Pero kahit ganun, tuloy pa rin ako dahil alam kong ito ang magiging daan para makaangat ako sa buhay. Nandun yung motibasyon. Kaya sa mga kapwa ko estudyanteng dumadaan din sa hirap, gusto kong sabihin sa inyo, mga estudyante na talagang nag-struggle sa ngayon, na nakakaranas din kung anong dinanas ko ng mga panahon na yun, tuloy lang po natin ang laban. Hayaan niyo po muna natin ang pagtitiis. Kailangan magpuyat kung kailangan, kumapit kahit mahirap, at gawin niyo pong inspirasyon ang sakripisyo ng pamilya ninyo. Dahil balang araw, babalikan mo ang mga paghihirap mo ngayon at masasabing mong, buti hindi ako sumuko. At sa pagkakataon kong ito, gusto kong mag-iwan ng ilang simpleng payo para sa mga kabataan na tulad ko noon na nangarap at ngayon ay nagsusumikap. Una, huwag niyo pong ikumpara ang sarili niyo sa iba. Iba-iba ang takbo ng buhay. Doon nag-uumpisa yung bakit ako ganito, bakit ganyan. Doon kayo makakaisip ng gumawa ng masama dahil gusto niyong lumevel up katulad ng ibang tao. Be on the level kung nasaan kayo ngayon. Sabi ko nga kanina, tiis-tiis muna. Walang mawawala. Ang mahalaga, gumagalaw ka kahit dahan-dahan. Pangalawa, pahalagaan po natin ang ating mga magulang. Alam nyo, hindi sa lahat ng pagkakataon na riyan sila. Gawin nating dahilan ang pagmamahal nila para magsumikap. Huwag natin tingnan yung sakripisyo lang natin na nahihirapan tayo sa pag-aaral, na wala tayong mabaon. Let's look back dun sa mga sakripisyo din ng mga magulang natin. At higit sa lahat, maniwala ka sa sarili mo. Tiwala lang. Kahit walang ibang naniniwala sa iyo, basta ikaw, buo ang tiwala mo sa iyong sarili, may pag-asa kang magtagumpay. Yun lang po. Ito ang unang bahagi ng aking kwento. Sigurado pong may mga susunod pa akong ibabahagi na pinagdaanan ko mas mahirap, mas malalim, pero totoo. Pero sa ngayon, sana po ay may napulot kayong aral mula sa aking unang yugto. Ang tagumpay na nagsimula sa tahanan, sa pamilya, at sa pag-aaral. Maraming salamat po. No moment, sir. At muli, ako po si Doy. See you po sa susunod kong video na i-upload. Maraming salamat po. Magandang araw.